Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta diyan sa may POEA or DMW na po yan, hindi na POEA, sa may EDSA Wakwak Green Hill sa Mandaluyong po yan. At corner po yan ng Ortigas at EDSA, at dadalhin po natin sa may E. Ramos Street, PO Del Pilar, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating picking up area. Dapat, Ms. Candice, para sa inyong protection, para din sa protection ng real estate company, nakasulat lahat ng inyong mapagkakasunduan. Kung ilang buwan, kung papalitan na nila yung rate of interest, dahil kumbaga may matagal nang na-take hindi kayo nakabayad. So yun ay maaari pa yung pag-usapan ay oo kaagad na magsasampa tayo. Parang nga kapag hindi kumbaga na sunod yung mga kasunduan na yan, saka tayo rin nagkakaroon ng, or pwede natin isipin yung mga legal na remedios. Sa ngayon, wala pa naman silang demand letter, o kaya wala pa silang sinasabi na kakanselahin na namin yung kontrata. Oo na, hindi kaya dyan, hindi kaya dyan. Sila ay masisentensya at kung sila ay 15 to 18, 1 degree lower sa impossible penalty na itinatagda ng batas. Pero hanggang doon muna po muli, tutuloy natin, itatabi ko po itong inyong mga katanungan na pinadala sa YouTube at Televiber hotline. Pero ngayon po, ngayon mismo ay susunod na ang aksyon ngayon kasama si Doc Dennis mo at Tita Winnie Cordero. Pero bukas po muli
Coconut Shaper. Nagdagdagan. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Hataw sa hapon! Magandang hapon po. Ako po si Carolina Santa Cruz at ito ang Hataw sa Hapon. Hatawa ng mga balitang kakaganap lamang kasalukuyan nagaganap at magkaganapa. Hindi lamang sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, kundi maging sa ibayong dagat. Buwan naman ang rin po, aking tatagabi, dating Ateneo Post na Baguin, dumating na sa tanggapan ng NBI. Balitang pinutukan ni Pamela A. Pamela, Piano, Gogo. Dumating na nga sa tanggapan ng Bureau of Investigation bago magalastos ng hapon ang nag-resign o nag-video men's basketball team head coach na si Sam Conway. Para makapagbigay siya ng salaysay, kaugnay sa isinagawang team building ng komunal sa Immaculao, Aurora na hinamatay ng dalawang Ateneo officials na sina Rene Banerbonia, Divine at Lily. Isa sa mga kasama ni Baldwin ang kanyang abogado na si Attorney Carl David Nicom ang bibig ni Baldwin nang tutuping tanongin ng media kung inaako niya ang responsibilidad sa pagkamatay ng dalawang manlalaro. Sa kasalukuyan, nasa NBI Homicide Division si Baldwin. Ako si Pamela Adriano na si Superadyo si Sabuti. Maging ang totoo. Hataw sa hapon! Akio Bariman! Pamela A. Walk through at ocular inspection. Ginagawa ng PNP-CIDG sa beach resort kung saan namatay sina Rene, Pater, Honda, Divine at Dilly. Pero Ram at GMNU, Marisol Mali. Magandang hapon, Marie. Magandang hapon, Karen. Narito nga tayo mismo sa Immaculao, Aurora, ilang metro lang tayo mula sa report kung saan nangyari yung malagim na insidente ng pagkalunod ng Ateneo Men's Basketball Team players na Rene Baterbonia at Divine at noong June 8. Kaninang bandang alas 4:30 sa Kasikarine, sinimula ng CIDC yung kanilang walkthrough at ocular inspection kasama ng CIDC o Forensic Crew, Aurora Police Commission Office, Regional Office 3, at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Isinagawa rin nila Karine yung reconstruction o reenactment at layunin ng mga investigador na masuri yung aktual na kondisyon ng dagat noong oras ng insidente, kabilang yung lakas ng alon at iba pang mga factors na maaaring nakaapekto. Kasama rin kung tinitignan yung pagsukat sa distansya ng tuyong bahagi ng dalampasigan hanggang sa linya ng tubig upang matukoy yung mga kondisyon ng high tide ng maganapang insidente. Tinutukoy rin ng mga investigador yung eksaktong lokasyon kung saan huling nakita ang mga biktima sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga kuha ng mga pahayag sa mga manlalaro, coach at iba pang mga saksi na kasi ang sinasabi sa atin dati ni Secretary Patrick Remulla ay may mga inconsistencies doon sa testimonya nila sa CIDC. Susukatin din ng mga otoridad yung distansya ng mga biktima mula sa pangpang at ang eksaktong lalim ng tubig. Gumagamit ang mga investigador ng sonar o yung sound navigation ranging upang ma-map out yung topografiya sa ilalim ng dagat at matukoy yung sukat ng lalim sa lugar. Ginamit din nila ang 3D scanner para makakuha ng magsamang spatial data ng dalampasigan at sa pinangyarihan ng insidente. Nagsasawa rin ng mga investigador na masusing safety audit para ma-verify kung may sapat bang mga batalang karatula, mga panutunan sa kaligtasan at mga kinakailangang emergency safety measures sa tabing dagat. Karen, maigpit yung paglalabas ng mga informasyon. As a matter of fact, hindi sila nagbibigay ng interview, hindi nag-grant ng interview yung CIDC. At nag-focus din sila, naglabas sila ng gag order sa MDRRMO, pati sa resort owner, para hindi ma-preempt daw yung investigasyon. Inaasahan manatapos nila yung investigasyon ngayong linggo at nakatakdang isunite ang rekomendasyon sa Department of Justice kung sino ang mga dapat makasuhan hanggang sa Lunes sa susunod na linggo. Marie? Yung pinakasariwang balitang, yes, Karen. Naipatawag na ba yung may-ari ng beach resort? Actually, Karen, nandun sila ngayon sa mismong resort, sa Hermano. Doon nila sinasagawa yung reenactment nila. So, apart from doon sa mga nabanggit ko na pagsusukat ng lalim ng dagat, yung lahat ng mga
binanggit ko, nagdadagdag din sila ng mga interviews sa mga taga-MTRRMO, yung resort owner, yung mga iba pang mga witnesses nung nangyari yung insidente. Yun ang nag-form part ng kanilang fact-finding investigation at kumbaga para mabuo yung timeline. Dahil yung mga nauna ng mga umarap sa CID ay sabi hindi pa raw nakukompleto yung kumbaga liability ng institution. So, talagang ang sinasabi sa atin, kailangan ma-establish yung liability ng institution. So, kaya ngayon sa rin, bukod dun sa walkthrough and reenactment, ay susasagawa sila ng mga karagdagang investigasyon o interviews para makuha yung mga testimonya ng mga nasa report and also yung mga iba pang mga witnesses sa rin. Alright, thank you very much, Maurice. Alright, yan po ang pinaktuloy balita mula pa rin sa Bacalao, Aurora, ang mga ng GMA News, nag-uula para sa Superami, balita, totoo. Thank you very much, Marie Sumali. Mga kapuso nyo ng pakinggan, bahagi naman ng San Jose National High School. Ito isa sa pinakamainit na balita ngayon. Bahagi ng San Jose National High School sa Tacloban City. Nakakordong kasunod ng pamamaril ng dalawang estudyante. Kanina lang pinapanood yung live report ni Rafi Lima. Yes, Rafi, magandang hapon. Narinig muli namin kinailalim sa pagsusuri ng Philippine Crime Authorities ang campus nitong San Jose National High School kung saan na nangyari yung pamamaril ng dalawang estudyante na hinimatay ng tatlo nilang kaklase at ay kinasugat ng 15 nilang mga kaklase rin. At kanina ay may nakakanakuha kasi ng mga live bullets at mga basyo doon sa lugar kung kaya tingin natin kung ilan na talaga yung naiputok ng dalawang suspect ng mga minor de edad nangyari pamamaril kahapon. Ayon sa regional director ng PNP Region 3 na tinakaroon sila ay pagtutok ang nai-record at pamamaril na hawak ng isang suspect, yung mas malaking suspect, at yung Glock na baril naman ay mahigit hapak na po yung ibinutok ng marami ng sabi niya na rito yung influensya ng online na game at kahit yung mga influensya ng mga grupo mula sa ibang bansa at kaya nangyari itong pamamaril. Kanina ay Meron kayong panukli sa Linggo? Ay, wala ako po, sir. Gcash, meron kayo? Nagluulo po yung Gcash ko eh. Yung ano po, yung isa, anong tawag doon? Maya. Yung Gcash ko po, wala, hindi ko mabuksan. 3 araw na eh. I-transfer ko na lang sa mga anak dahil at the end of the day may talagang mental health ang lumalabas ng issue dito sa mga ganitong karatan. Nang request ko rito sa Tacloban, ako sinabi ko ng Steven Dia Gayon sa Buda para sa Radio TCW Balita Totoo. Huwag ko ba, bakit yung Gcash ko? Hindi ko buksan. Lalaking tao, hindi siya medyo payat, pero matangkad. Siya naman matibulong. Oo. Kaya lang, dapat mag-trade talaga. Ano na? Ano talaga? Nagtutulong sa dalawa para mamaril ka ng walang kalaban-laban. Mas malaki ang tama ng dalawa kaya kaysa sa akin.
si Ann. Yan si Ann. Yan na. O tuluyan na rin yung sinagbawa ng pagpapasok ng mga anumang produktong baboy mula sa kabuuan ng Negros Island Region patungong Panay Island. Samantala, bagamat nanatiling area-free ang probinsya ng Yung Antique, hipag ko din eh, nasira din. na rin Ay, ngayon hindi. ang Pala yun sa hipag ko pala, restrictions nasira yung ng SIM card niya. bago Na doon makapasok ang mga nakaregister. produktong baboy. Sa akin okay naman, nakaka-receive ng text naman yung SIM card ko. Nakaka-receive ng tawag. Pero yung account ko sa Pero Gcash, may sa Gcash mismo, wala. Kasi pagka di ba magsisend ng OTP, walang dumarating na OTP sa akin eh. naitawag mo yun sa support. Inano ko na doon sa may yung, di ba may EI ba yun? Yung inano ko na, sabi baka mahina signal mo. So, hindi, malakas signal ko. Tapos pina-uninstall, ganun din. Pero nakakapag-login ka. Hindi nga ako makapag-login. Ilalagay ko yung number tapos natin ko yung OTP. Walang OTP na dumarating so hindi ko siya mailagin. Balitang tinutok ni Jam Wilson de la Cruz. Tayo nga po, Jam. Sinabi ko nga, baka may nakahack, pakicheck naman. Sabi, kung ano na naman ang sinasabi na ang proseso. Sabi, paano Pero kung may wala laman naman? yun. Meron. Mahigit 1,000 yata. Sa Forest Product, nasabat sa magkakasunod na operasyon sa Brooks Point at Baskara sa Palawang. Paano nakapagputol ng hindi nalalaman ng DNR, ni Mayor, ni Kapitan, ni Gobernador. Anyari, Kenneth Calute, Super Radio Palawang. Maganda ka po. Maganda ka po, Rene, nasabat nga ng post card mga walas na pero ang mga undercommitted forest products na nagkakalaga may gitna grand sa mga munisipalidad. Ba't dito lang ba yan? Dito lang yata yan. Operasyon na huli ng mga otoridad at mga individual na nagsasto. Hindi lang pagpupulong sa mga mangrove trees sa hindi panagdaan. Barangay Tarasas sa bahay na Patrasa. Mula sa mga suspect ang Sanchito, isang bolo, mga lumber at road keeper at isang motorized craft na may kinapyan sa buong halagang 124,207 pesos. Iwalay na operasyon ay sinagawa naman ng Patrasa Point. Nabawi rin ang pinagamit na pwersa ang 470 piraso ng abandoned mangrove lot, isang unregistered peso at 20 piraso ng undocumented na bangka lumber na may halagang 2,064 pesos. Ngunit walang naabutang mga suspect. Ang sigalat kinukulit ng GMA Superradyo Palawan na bulan at sa GMA Superradyo DCWB, kulitang totoo. Hataw sa hapon! Sabi dalaman, Kenneth Calumnes na Super Radio Palawan, punta na ito na sentro ng Kabisayan. Cebu City Council, inaprubahan ang pagdadakda bilang West Philippine Sea Victory Day ang July 12. Balitang pinuto ka na Super Radio Cebu. Guam, Locromio, mayong hapon, Guam. Mayong hapon na karinig. Nagpasa na resolution ay Cebu City Council na nagdideklara sa Holo Adobe mula na West na Travel WTO Secretary sa lungsod ng Cebu. Ito ay upang gulitain ang landmark of history sa bansa sa 2016 arbitral tribunal ruling na kumikilala sa maritime rights ng bansa sa WPS na ilalim ng international law. Sa pagpudikta ng historical legal victory, layon din dito ang ipaalala ang kalagahan ng pagpudikta ng territorial integrity ng bansa. Pag-unggol ang soberanya at ito-serve ang maritime resources sa susunod na responses. Hinibot din ng Pilipino ang natulungo na magsasa para sa annual national observance ng West Philippine Sea Pacific Sea. At ang Guam Alugroy ng Super Radio Cebu nagulat para sa Super Radio DCWP Palitan Cebu. Hataw sa hapon! Tagad-salamat! Guam Locromio! Mula sa Super Radio Cebu, punta natin ang Super Radio Jazam. Mga opisina po ng LTU Jazam. Alin mo po sila ang samantalang inilipat kay Maribaldo Kajam. Pero ito ka ng balita na yan, John Wilson,
So, sa kabila pa po yun. Yan lang sa may brown na gate po yan. Ito. Ah, ito na pala. Ito na. Ayan na. Ay, umikot siya. Pa, 300. ano po, ano po? 300. Magkano ba lahat? Ba 265? 262. Bibigyan kita na. Teka, may isang ako dito. Patay, wala nga pala, ma'am. Wala na to. Ay, tika, meron dito. Ito yung panggasolina ko sa ano pala. Ayan, tama, akin na yun. Ha? Ayan, 300. Bigay ko sa'yo, bigay ko sa 300. Ayan. Ah, okay. Nakalimutan ko, may panggasolina pala ako tinatabi dito. Sige po. Thank you po. Sige po, thank you po. Ay, parang panggasolina dito. Nine four nine 12758. Ano?
Ayan, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paano po muna pansamantala po.